Makalipas ang ilang araw, sa eksaktong pagbabalik ni Kin ay muling sumabak sa laban ng Hornets kung saan muling nanalo ang mga ito. Ang susunod nilang makakaharap ay ang Summons na siyang dating sinalihang team ni Goro, kaya sinabi nito na nananabik siyang pakitaan sina Sanchez at Bolton kung gaano nakalayo ang narating niya pagdating sa baseball. Subalit sinabi ni Kin na huwag kililimutan ni Goro na nag-improve din ang mga iyon, at hindi umano madaling kalaban ang team ng Summons sa taong ito, at isa pa ay magaling ang mga iyon pagdating sa pagpapanalo sa mga dikit na laban. Binanggit din ni Kin kung kaninong mga player ng Salmon sila dapat mag-ingat. Samantala, pagkatapos ng game ng Summons ay napag-usapan din ng mga ito ang susunod nilang game laban sa Hornets, kung saan sinabi ni Bolton na sa wakas ay makakabawi na siya sa ginawa ni Goro sa World Cup. Kinabukasan, habang nagwo-warm up pa lang ang ibang mga player ay naisip ni Goro na lapitan muna saglit sina Fox, pero sa halip ay tumakbo iyon palayo at sinabi pa kay Goro na huwag mang abala. Dahil doon ay si Sanchez na lang sana ang kakausapin ni Goro, ngunit gaya ng ginawa ni Fox ay ipinagtabuyan din siya nito. Nagtaka si Goro kung bakit ganoon ang mga iyon, nang bigla siyang tawagin ni Bolton para sabihin na wag umano siyang magpakalat-kalat sa field ng mga ito. Hindi nagtagal ay sinimulan na ang game kaya habang nakapwesto sa mound ay sinabi ni Goro sa kanyang sarili na pababagsakin niya ang mga iyon para pagsisihan ng mga iyon ang ipinakitang pag-uugali sa kanya kanina. Dahil doon ay mapapansin na gigil si Goro sa laro kaya nilapitan ito ni Kin at sinabi na huminahon ito ng kaunti. Maya-maya pa ay naka-score ng 3 ang Hornets sa ibaba ng unang inang kaya sinabi ni Goro na masyado kasing mayabang si Sanchez kanina bago magsimula ang laban. Nagpatuloy ang laro hanggang sa ika-7 inang subalit hindi na muling naka-score ang Hornets kaya naiinis na ipinarinig ni Goro na masyado kasing simple ang pagbabot ng mga iyon. Simula noon ay bumagal na ang mga pitch ni Goro bagay na ikinatuwa naman nina Bolton. Hindi nagtagal ay bumaba pa sa 89 miles per hour ang pitch ni Goro kaya napagdesisyonan ni Stacy na ilabas na ito, subalit hindi pumayag si Goro dahil nais umano nito na pigilan si Sanchez. Pumayag si Stacy sa kagustuhan ni Goro pero kapag hindi umano nito nagawa ay ito na mismo ang kusang aalis sa mound. Nagkasundo sila sa kondisyong iyon kaya patuloy na nag-pitch si Goro, ngunit hindi man lang nito nagawang i-strikeout si Bolton. Dahil doon ay kusa nang lumabas si Goro sa field pero nagsimulang magkagulo ang mga miyembro dahil sa pagsusumbatan sa isa't isa. Nagpatuloy pa ang laro hanggang sa matapos ito sa score na 6-3 pabor sa Summons. Pagkatapos yun ay mas lalo pang nagkainitin ang mga miyembro ng Hornets kaya sinigawan na ang mga ito ni Watts at sinabing masyado ang mga itong nagpapadala sa mga emosyon kaya sinisisi ng mga iyon ang bawat isa. Dagdag pa ni Watts na hindi lang iisa ang may kasalanan kung bakit sila natalo, kaya isipin umano ng mga ito kung ano ang laro meron ang isa't isa bago isisi ang kasalanan sa iba. Habang nagaganap iyon ay nakaupo lang si Kin at iniisip kung paano niya pag-iisahin ang buong team. Nang mga sumunod na araw, matapos ang pagkapanalo ng Hornets laban sa Jets ay ipinatawag ni Mr. Lance si Goro at sinabing kailangang pakanabangan nila ang pagkakataon na kumita dahil marami ang sumusuporta sa kanila. Pagkadating doon ni Goro ay agad na nagpakilala dito si Ferrucci at sinabing kukuhanin nila ito para sa gagawing commercial. Subalit mariing tumanggi si Goro kahit pakaharap ang may-ari ng Hornets, at sinabing imposibleng magawa niya iyon lalo na ngayon at malapit na silang manalo sa division nila. Habang naglalakad palabas ng opisina ay sinabi pa ni Goro na hindi siya artista para gumawa ng commercial, at wala umano siyang oras para sa isang bagay na hindi naman niya kailangan. Dahil doon ay aalis na sana si Mr. Ferrucci pero pinigilan ito ni Mr. Lance, at sinabing baka nabigla lang si Goro sa alok kaya binigyan ito ni Ferrucci ng 1 linggong palugit para kumbansihin iyon. Agad na ipinag-utos ni Mr. Lance sa kanyang assistant ang pagkumbinsi kay Goro, pero sa halip ay ipinaubayan yun kay Sofia ang trabaho. Agad na pinuntahan ni Sofia si Goro na noy abala sa pagwo-workout, ngunit nang malaman nito na naroon si Sofia para kumbansihin din siya tungkol sa iniaalok na commercial ay nag-walkout si Goro at sinabing hindi siya interesado. Gayunpaman, hindi sumuko si Sofia kaya pinag-aralan nito ang background ni Goro, ngunit nang aksidente niyang makatabi si Watts sa bar ay pinayuhan siya niyo na sa halip na magbasa ng mga facts tungkol kay Goro ay panoorin na lang niya iyon sa laro. Bilang guardian ng mga Hornets si Watts ay pinaniwalaan ito ni Sofia, kaya naman kinabukasan ay agad nitong pinanood ang laro ni Goro laban sa Grippers. Doon napagtanto ni Sofia na tama nga ang mga sinabi sa kanya ni Watts. Nang sumunod na araw, sinabayan ni Sofia si Goro sa pagwa-workout at sinabi niya rito na siya muna ang magiging conditioning coach nito. Naging hands-on coach naman si Sofia pero kahit ganoon ay hindi pa rin ito magawang mapapayag sa gagawing commercial si Goro, kaya naman hanggang sa bahay ay sinundan nito iyon. Ipinagluto niya si Goro ng mga masusustansyang pagkain bagay na ikinatuwa niyon, ngunit nang banggitin niya muli ang tungkol sa commercial ay itinaboy na siya nito pauwi.
Nang sumunod na araw ay napansin ni Ki na lalong gumaganda ang mga bato ni Goro, pero hindi nito inamin na dahil iyon kay Sofia dahil ayaw nito na pilitin na naman siya yun na tanggapin ang commercial. Nagpatuloy pa ang pagko-coach ni Sofia kay Goro hanggang sa isang araw ay aksidenteng narinig ni Goro na pinipilit ng assistant ni Mr. Lance si Sofia na kumbansihin na kaagad siya sa lalong madaling panahon. Dahil doon ay napilitan na si Goro na pumayag sa paggawa ng commercial. Ngunit nang malaman ni Goro na ang kailangan niyang gawin ay ang matamaan ng bola ang pinakaulo ng mannequin ay nag-backout kaagad siya. Dahil doon ay nagalit si Mr. Furucci lalo na at may pinirmahang kontrata si Goro. Sinubukang kausapin ni Sofia si Mr. Furucci tungkol sa trauma ni Goro, pero nang makita iyon ay muling napilitan si Goro at sinabing itutuloy niya na ang shooting. Natuwa si Furucci kaya bumalik na ulit sila sa silid, subalit nang ibabato na ni Goro ang bola ay kaagad na hamarang si Sofia at sinabing hindi siya papayag na ipagawa ng mga iyon sa isang player ang bagay na labag sa kalooban yun at delikado rin para sa mga manunood. Dahil doon ay hindi na natuloy ang shooting ng araw na iyon kaya nagpaalam na rin si Sofia kay Goro. Pagkalipas ng ilang araw, sa Japan ay nagulat ang magkapatid na Shimizu nang makita ang commercial na ginawa ni Goro, at hindi ang mga ito makapaniwala na gagawin ni Goro ang ganoong klaseng pag-acting sa commercial.